Carlo, sino siya? Ma, siya si Mayumi. Ang girlfriend ko at balak na namin magpakasal. Anong trabaho mo, Mayumi? Trabaho po. Marami po mama. Maglaba, maglinis at marunong din po ako sa bukid. Carlo, akala ko tulad na pangasawa kuya mo. Mahal ko si Mayumi at nagmamahalan kami. Hindi naman sa kontra ako sa pagmamahalan nyo, Carlo. Pero hindi ka ba naingit sa mga kuya mo, mga napangasawa nila lahat may pinagmulan na pamilya at hindi basta-basta na pamilya? Mama, may pinagmulan din ako magsasakma lang sa isang baryo. Yun ang gusto ko na makita ni Carlo, kung anong klase pamilya meron ka. Mama, si Kuya Roman at Kuya Rico at ako magkaiba. Mahal ko si Mayumi. Sige, Carlo, ginusto mo yan. Balang araw wag akong sisihin. Importante na payuhan kita. Mama, sigurado ako kay Mayumi. Mabait, masipag at mapagmahal. Carlo Rico galing. Dito ang kapatid yung si Carlo kasama ang babaeng pakakasalan niya. Talaga ma, sayang din namin nabutan. Taga saan ma at anong pamilya nagmula? Magsasaka lang ang babae. Ewan ko kay Carlo bakit yung babaeng yun ang napili niya. Carlo, ramdam ko na hindi ako gusto ng mama mo. Mayumi, ako ang magpapakasal sa'yo, hindi si Mama. May panahon ka pa na mag-isip, Carlo. Pwede ka pa umatras habang maaga pa. Hindi na ako atras. Lalaki, pwede mo na halikan ng babae. Congratulations! Masarap to ha, kumusta naman? Oo nga, sobrang sarap. Totoo, ang galing ng luto. Cheers sa lahat! Wow, ang dami! Salamat, masaya tayo! Zandra, dumating ka na pala. Kumusta naman pagtuturo mo, anak? Ayos lang naman, mama. Si Roman, dumating po ba? Wala pa siya. Yung labahin niyo pala, pinalaba ko na kay Mayumi. Wala naman siya ginagawa dito sa bahay. Okay lang po. Mula nang matapos ang kasal namin ni Carlo at dito kami tumira, parang ginawa ni Nakatung, halos lahat na trabaho na sa inaasahan ni mama. Hala, sumasakit na tiyan ko, mga ganak na yata ako. Wala pa naman si Carlo. Mama, tulangan niyo ako! Lalaki ang anak natin, Mayumi at ang gwapo, mana sa akin. Siyempre naman gwapo siya kasi gwapo ang ama. Mawala man ako sa mundong ito, may kapalit na ako. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Carlo. Mayumi, pasok na ako sa trabaho ko. Sige, Carlo, at mag-ingat ka. Sige na Mayumi, alis na ako. Sige, Carl. Mayumi, hindi ka ba tinutulungan ni mama mag-alaga sa baby mo? Pagod daw siya, Ate Carla. Noong kami mga anak ni Zandra, asikang asikaso kami. Ayos lang, Ate Carla, kaya ko naman. Sa bagay, Mayumi, kita naman sa ayos mo. Siya nga pala, Mayumi, bukas lilipat na kami sa bago naming bahay. Sa kabalita ko, pati sila Sandra bubukod na din ng bahay. Ganun ba, Ate? Kami ni Carlo, ewan ko kung kailan din kami bubukod ng bahay. Ang cute niya, no? Opo, ang ganda-ganda. Hello, Roman, napatawag ka? Sabin mo kay Mayumi si Carla Disgrati na umabot sa ospital. Ha, seryoso ba? Anong sabi? Mayumi si Carlo na disgrasya. Hindi po totoo yan! Hindi po totoo yan! Iniwan tayo ng maaga ang itay mo, anak. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat, mapalaki ka ng maayos. Carlo, paalam na. Mayumi, hanggang kailan ka ba magluluksa? Ikaw pala yan, Mama. Mama, ayos naman na po ako. Mabuti naman. Siya nga pala, Mayumi, dahil sa wala na ang mga anak ko dito, napag-isipan ko na ibenta na ang bahay at pumayag naman ang mga kuya ni Carlo. Kayo po bahala, balik na lang din po ako sa baryo. Mama, hindi naman sa ayaw ko na dito kayo titira. Pero alam nyo naman 5 apo nyo tapos wala ako permanente na trabaho. Nakakaya naman kay Carla. Naunaan ko naman yan, antakay, balak ko palipat-mat na lang ako sa inyong magkakapatid para naman makasama ko kayo. Opo, salamat Mama. Pagkalipas ng 10 taon. Inay, galing si Lola kanina, ditangap ka. Sabi ko nasa bukid ka. Ano sasabihin sa akin, anak? Ewan ko mama, ang sabi balik na daw siya bukas. O sige anak, maghanda ka na ng makain kasi gutom na ako. Sige po, inay. Mayumi, napakasipag mo talaga, lahat ng trabaho ginagawa mo. Kailangan, Aling Susan, lumalaki ng anak ko, wala naman akong aasahan kundi sarili ko lang. Bata ka pa naman, pwede ka pa naman mag-asawa para naman may katulungan ka. Nabenta na ng biyanan mo ang kanyang bahay.
Oo, Aling Susan, matagal na din yun. Hindi ka man lang binigyan. Balita ko milyon ang benta niya sa malaking bahay. Opo, mahigit 1 milyon na pagbentahan niya. Sayang naman. Alam mo, nabalitaan ko malaking halaga daw na bibigay niya sa mga asawa ng bayaw mo. Alam ko po yun, pero ayos lang naman po ako na unawaan ko na ayaw niya sa akin. Dapat ipaglaban mo din karapatan mo kasi may anak kayo sa anak niya. Aling Susan, hindi ko na kailangan humingi sa biyanan ko. Kaya ko din naman palakihin at pag-aralin ng anak ko mag-isa. Sa bagay kita ko naman ang sipag mo. Sobra lang talaga ang biyanan mo, hindi patas ang turing niya sa inyo na manugang. Lola, salamat naman napasyal ka. Oo naman, apo, namis ko ikaw. Nasaan pa lang mama mo? Si Mayumi talaga, lagi ka nalang iniwan mag-isa. Ayaw kasi ako isama, Lola. Makati daw mga dahon ng mais. Grabe naman timpla mo, Mayumi. Napakatamis. Ano, gusto mo ba ako magkadabates? Kunti lang naman po inilagay ko na asukal. Ayaw ko yung timpla mo. Ano ba naman ang luto, Mayumi? Walang lasa. Pasensya na po kayo, Mama. Yan lang talaga kaya ko na ihanda. Yung mga hipag mo, hindi sila ganito maghanda ng pagkain. Dapat gayahin mo mga hipag mo, madiskarte marunong sa buhay. Ginagawa ko naman po makakaya ko para mamuhay kami ng maayos mag-ina. Naku, Mayumi, mangarap ka naman sa buhay. Tingnan mo si Sandra at Carla, maganda ang kanilang buhay. Mama, sila may kaya sa buhay at may pinag-aralan. Eh ako po hindi nakapag-aral at mahirap lang. Yan nga ang gusto ko na makita ni Carlo noon, ang pagkakaiba niyo sa napangasawa ng kuya niya. Mawala na si Carlo, wag niyo na siya sisihin. Saka wala naman po kayo masabi, hindi po ako nahingi sa inyo na tulong sa pagpapalakib kay Aaron. Pagkalipas ng 5 taon, kasalukuyang nasa ospital ang biyanan ni Mayumi at siya ang hirap sa pag-aalaga. Masungit na ang matanda, hirap pakainin at nagrereklamo pero matiyaga si Mayumi sa pag-aalaga sa kanyang biyanan. Lola, napakabait talaga ang anak niyo. Hindi ko siya anak, nurse, manugang ko lang siya. Napakabait po ng manugang niyo. Aba, dapat lang na mabait siya, nurse, kasi asawa siya ng namatay kong anak. Mayumi, kumusta na si Mama? Kuya Roman, pwede na siya ilabas sa ospital. Saan po ba siya uuwi? Sa bahay niyo ba o sa bahay nila Kuya Rico? Sa bahay na lang nila Kuya Roman, masikip na sa bahay namin. Lalong hindi pwede sa bahay, wala nang space doon. Saka wala ako trabaho, si Carla lang may trabaho, nakakahiya naman sa kanya kung doon pa si Mama. Mayumi, parehas kaming problema ni Kuya. Siguro mas maganda ikaw na lang mag-uwi kay Mama. Tutulong na lang kami ni Kuya Roman ng gastos sa mga gamot ni Mama. Masakit man sa loob ni Mayumi ay wala na siyang nagawa dahil ang mga tunay na anak ay ayaw alagaan ng ina, kaya nag-impake na siya para iuwi niya ang biyanan sa kanyang bahay. Mayumi, napakainit naman yung ginagamit mo na diim po. Po, mainit po ba? Ano, papatayin mo na ba ako? Sige Mama, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Bakit ganyan ka, Mama? Ako na nga nagpapakahirap na mag-alaga sa'yo, pero lahat ng ginagawa ko mali para sa'yo lagi na lang. Mga manugang mong dalawa ang tama, tapos ako mali. Kuya Roman, Ate Carla, abuti naman napasyal kayo. Oo, Mayumi, pasensya ka na kasi marami kaming ginagawa nakaraang araw. Napakarami naman nilalaban mo, Mayumi. Opo ate, marami talaga. Tulungan na kita dyan. Naku, wag na kuya, patapos naman na. Ito mga gamit ni Mama galing hospital. Napakabait mo talaga, Mayumi. Salamat naman ate. Si Mama, kumusta na siya? May humalakas na po siya kuya. Pasok po kayo dyan bahay, nasa loob siya. Roman, Carla, salamat naman at napasyal kayo. Namiss ko na kayo, lalo na ikaw, mahal kong manugang. Mama, kumusta ka na? Kumusta na pakiramdam mo, Mama? Ayos lang ako, masaya na kayo nandito. O siya mga anak, umupo na muna kayo at kukuha ako ng mainom nyo. Carla na manugang ko, beyo na ang juice mo. Salamat po, Nay. Matagal din na hindi kayo napasyal dito. Pasensya na Ma, marami kasi kaming ginagawa. O, inom na tayo. Salamat, anak. Masarap to, Ma. Opo, Ma. Kumusta pala mga apo ko? Bakit di nyo sila sinama? Nasa eskwela kasi sila, Mama. Sa susunod na lang na pasal namin dito, Mama, isama namin sila. Mabuti naman at miss ko na din sila. Naramdaman ni Mayumi ang pagkaselos pero tahimik na lang siya. Iniisip niyang hindi siya kasing level ng asawa ng bayaw niya. Masakit din pala sa pakiramdam na ako ang nagpapakahirap mag-alaga sa kanya. Pero pagdating ng mahal niyang manugang, siya pa mismo magtimpla ng juice. Ma, may isa din kaming mahalaga ni Carla kaya kami nagpunta dito. Ano yun, Roman? Carla, sabihin nyo lang mga anak. Ma, naisip namin ni Carla na hingin na namin ang mana ko kasi matanda ka na hindi natin alam ang mangyayari pagdating ng araw. Ma, baka naman bigyan mo ng napakalaking mana si Mayumi dahil siya nag-aalaga sa inyo. Si Mayumi mahirap lang siya at walang pinag-aralan. Kung ano ibigay sa kanya, kontento na yan. Sa bagay tama ka Ma, saka wala na din si Carlo. Dalawa na lang kami ni Rico may karapan sa manahin sa iyo. Tama si Roman, Mama. Mga tunay mo din parat sa mga ipamana mo. Oo nga anak, salamat sa pag-unawa.
Mayumi, napasugod ka dito. Di ba bisita mo ngayon ang bayaw at hipag mo? Aling Sonia, naiinis lang ako sa mga naririnig ko na usapan nila. Bakit? Ano pinag-uusapan nila? Yun ba dahilan para bisitahin nila ang ina nila? Aling taman po ako interesado sa mana, ba't nadadamay ako usapan nila? Doon ako nasasaktan. Mayumi, hindi mo tungkulin na alagaan ang biyanan mo. May mga anak siya. Sabi sa akin ni Mama noon, mas gusto niya daw tumira sa akin kasi dalawa lang daw kami ng anak ko. Tsaka ako daw asawa ng buno niya na anak. Alam kong okay lang siya titira sa'yo pero hindi naman maganda pinapakita sa'yo. Mahal ko si Carlo, Aling Sonia, kaya mahal ko din ang ina niya. Naunawaan kita, Mayumi, at sobrang bait mo talaga. Sige po, Aling hawak sa maba. Okay, sige, Mayumi, at mag-ingat palagi. Mayumi, saan ka ba galing? Alam mo nandito kanina sila Roman, ba't ka umalis? Mama, nagpunta ako sa bahay nila Aling Sonia pagkatapos ko maglaba. Akala ko di sila uuwi agad. Sus Mariosep, bata ka. Mayumi, gutom na ako. Mawala ba dala na pagkain nila Kuya Roman? Mayumi, alam mo naman na naglakad sila punta Tagabay dahil hindi makapasok ang sasakyan. Okay, sige po, kukuha na ako ng pagkain nyo. Mama, kain na po. Ano ka ba, Mayumi? Napakainit naman. Gusto mo ba maluto ang dila ko? Mama, pasensya na po. Akala ko kasi gagamit ka ng kutsara. Ayaw ko nang kumain. Sabi mo gutom ka na, tapos ngayon di ka kakain. Paano ko yan kakainin? Napakainit. Paypayan ko po para lumamig. Ayan na po, Mama, malamig na, pwede na po kayo kumain. Ayaw ko nakainin yan, malamig na. Kung gusto mo, ikaw nakakain yan. Sige, Mama, kung ayaw mo na iligpit ko na lang. Lola, dito na ako at may dala akong prutas. Di ka dito, apo ko. Sige, apo ko, ibaan mo na yan sa ibabaw ng mesa. Lola, saan po si inay? Nasa kusina siya, apo ko. Magbalat ka ng prutas, gusto kong kainin. Sige po, Lola. Mukhang masarap to, apo ko. Lola, kain na po kayo, masustansya po to. Ang sarap nga to, apo ko. Napakabait mong bata manaka sa iyong ina. Lola, ang sabi ni inay mahirap lang daw siya at walang pinag-aralan. Apo ko, ang tunay na kayamanan ay ang kabutihan ng tao. Sa maraming taon nag-ipon ako ng maraming bagay at sa tamang tao yun mapupunta. Pagkalipas ng 3 taon, nagkasakit ng malubha ang biyanan ni Mayumi. Si Mayumi lang ang matagang nag-alaga sa kanyang biyanang masungit. Madalas siyang magalit at sigawan si Mayumi. Pero si Mayumi matyaga pa rin. Mama, pupunasan ko po ang mukha nyo. Tama na, wag mo nga akong guluhin! Mama, para lang makapagpahinga ka. Ano ba, layuan mo ako! Wala na bang tama para sa'yo, Mama, sa mga ginagawa ko? Makalipas pa ang buwan at taon, mas lalong naghihina ang matanda, pumayat, lalong naghihina. Kaya si Mayumi sa baba ng kamandatan ni para kung may kailangang kanda ay agad niya ito maibigay. Pero ang ugali ng matanda ay hindi nagbago. Mama, ano nararamdaman mo? Sabihin mo ano kailangan mo para maibigay ko agad. Wag na, Mayumi, ayos lang ako. Mama, please. Sige na. Mayumi anak, napakabait mo at yan ang tinatago mong yaman. Mama, sa tagal ko na naglaga, bakit ngayon mo lang nasasabi sa akin? Mayumi, ano man ang manggaling sa akin ay iningatan mo anak. Pagkatapos magsalita, ang matanda ay pumikit na ang kanyang mata at tuluyang nahiga. Nagpanik si Mayumi at nagmadali niyang kinarga ang ina. Isinakay sa ambulansya para dalhin sa hospital ang kanyang ina. Umiiyak si Mayumi habang dinadala ang matanda sa emergency room.